Magandang araw muli at pagpatuloy natin ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Doon pa rin po tayo sa topic natin na Encounter God. At ang magiging topic natin ngayon, ito yung parang kabuuan ng buong aklat ng ating Panginoon, ng Biblia, which is yung John 3:16. So, ang title ng ating topic ngayon is What Makes John 3:16 Famous? So, yung verse na to is given at marami nang nakakaalam, marami ng tao yung sabi nga ay nakakasaulo ng verse na to. Pero, alam ba natin kung kanino sinabi ng Diyos yung verse na to o sino yung kausap niya? So, kahit even me, hindi siya naging malinaw pa rin nga sa akin. Pero, nung napag-aralan natin ito, ay ito pala ang kausap niya dito ay si Nicodemus. Talagang napakabuti ng ating Panginoon at malaking tulong yung araw-araw natin na pag-aaral ng salita ng Panginoon sapagkat marami itinuturo sa atin ng ating Diyos. So, basahin natin yung given verse natin ngayon, which is yung John 3:16. Sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa kasangkatauhan, kaya't ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mga sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ito yung sabi nga ay summary ng lahat ng kabuuan ng salita ng ating Panginoon. At dito nakapaloob yung kabutihan, kadakilaan ng Panginoon, yung greatness ng ating Panginoon. Kung paano na talagang inialay niya yung kaisa-isahan niyang anak para lang masave yung buhay ng bawat isa sa atin. So, para sa ating katuruan ngayon, sabi din sa una, God's love, greatest love. So, yung pagmamahal daw ng ating Panginoon is yung pinaka-the best na pagmamahal. Sino ba dito yung nagmahal na hindi nasaktan? Diba? Lahat tayo nagmahal at nasaktan tayo. At marami nga sa atin yung nagpapakamatay, umaalis ng isang lugar para lang makalimutan yung tao. Pero at the end of the day, andun pa rin yung tao na kinaayawan mo. And sabi nga, kung gusto mong hanapin yung greatest love na ibinigay ng ating Panginoon, yun yung time na iniligtas tayo ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan at tinanggap natin ang ating Panginoon Jesus. Napakadakila ng ating Diyos na talagang ipinapakita niya kung gaano ba siya kabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung pagmamahal niya, sabi doon, sapagkat gayon na lamang na binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sa atin, kung isipin natin, ikaw ba, kaya mo bang ibigay yung anak mo? Kunyari, may isang tao na nakidnap at ang gustong kapalit niya para lang makawala yung tao is yung anak mo. At tingin mo, ibibigay mo ba? Diba kung ikaw sa part mo, hindi mo kaya ibigay yun. Sino ba yung taong yun? Bakit ko dadalhin sa kapahamakan yung aking anak? Diba? Pero ang Lord, binigay niya yung kaisa-isahan niyang anak para lang masave yung buhay ng bawat isa sa atin. At talagang yan yung God's love na tinatawag. Pangalawa, sabi dito, God gave Jesus. So, ito naman yung greatest act ng ating Panginoon. Nung ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para lang sino mang sumampalataya sa ating Panginoon ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga, yung salvation ay free na lang na ibinibigay ng ating Panginoon. Walang bayad, milyon, walang kahit na ano, kahit piso. Free na binigay yun sa atin ng ating Panginoon. Kaya yung mga tao na lubos na tumanggap, naglingkod sa ating Panginoon, ay talagang nalulugod ang Diyos sa mga buhay ng mga tao sumusunod sa Kanya. At sabi nga, binigay niya yung kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Number 3, sabi dito, believe in Him. So, eto naman yung greatest opportunity na binigay sa atin ng ating Panginoon. Na sabi niya, magtiwala ka lang na ako yung Diyos na buhay na kikilos sa buhay mo, wala ka na dapat pang problemahin pa. Sumunod ka lang, magtiwala ka lang, gawin mo lang yung mga bagay na pinapagawa niya. Talagang ibibigay ng Panginoon sa iyo yung lahat at the best na opportunity para sa iyo. Number 4, sabi dito, shall not perish. Eto naman yung greatest
deliverance. Sabi doon, shall not perish o hindi mapahamak. Ayan yung pangako ng ating Panginoon once na magtiwala tayo at sumunod sa ating Diyos. Tanggapin natin siya. Hindi niya tayo papahamak dun sa mga bagay na alam natin na para sa kararangan ng ating Panginoon. Pagkat ang Diyos ay umaayon, pumapanig dun sa mga tao na buong pusong naglilingkod sa ating Diyos. Number 5, sabi dito, eternal life. Ito naman yung tinatawag natin na greatest gift ng ating Panginoon. Simula nung tinanggap natin ng ating Diyos, natanggap na natin yung buhay na walang hanggan. At ito yung the best na gift sa atin ng ating Panginoon. Wala nang anumang bagay, kayamanan, sasakyan, bahay, baliwala yan sa ating Panginoon. Ang isang bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos, yung ibinigay niya sa atin, sabi doon, eternal life o yung buhay na walang hanggan. Sapagkat ito yung kailangan natin. Ito yung kailangan nating abutin para maparangalan ng ating Diyos, may balik sa Kanya yung ginawa niya sa atin. Sa anumang bagay, mahirap suklian yung ginawa ng ating Panginoon, pero napakabait ng ating Panginoon na ibinigay pa niya talaga yung kanyang bugtong na anak para lang isave yung buhay ng bawat sa atin. At kalakip nun, kung mananampalataya tayo at susunod sa Kanya, yung eternal life o yung greatest gift ng Panginoon, yung ibibigay niya sa atin. So, para naman po sa ating application, sabi doon, love God with our entirety. Sabihin, mahalin natin ang ating Panginoon ng buong puso, ng buong sigla, ng buong galak, ng buong may pagtitiis at pagtsatsaga. Pangalawa, sabi dito, treasure Jesus above all things. So, ito nga yung wala kang ibang bagay na titingnan pa na mas hihigit pa sa ating Panginoon. Ginto o anuman yan, mamahaling mga bagay-bagay, mga bahay, kotse o anumang bagay. Let's treasure Jesus above all things. So, i-treasure natin yung ating Panginoon na pagmalaki natin siya na salamat o Diyos ang Panginoon dahil sa iyo, naligtas ako at nagkaroon ako ng isang buhay na walang hanggan. Number 3, sabi dito, believe in Jesus as our Savior. So, maniwala tayo na talagang paniwalaan natin, panampalatayan natin na walang ibang Diyos na ligtas sa atin kundi ang ating Panginoong Jesus. Sa pamagitan ng buhay niya, ng dugo, ng paghihirap, talagang let's believe in Him na talagang kung hindi dahil sa Kanya, hindi tayo makakalapit sa ating Diyos. Hindi dahil sa Kanya, nababalot pa rin tayo ng mga kasalanan. Number 4, sabi dito, remember our deliverance. So, lalahanin natin yung time na humihingi tayo sa Panginoon at ibinigay sa atin ng ating Diyos yung kasagutan dun sa mga pinapanalangin natin sa Kanya. Yung paglilingkod natin, yung pagsaserve natin, huwag nating hayaan na mawala yun at mawala na lang ng basta at masayang yung mga bagay na pinaghirapan mo sa paglilingkod sa ating Diyos. Number 5, sabi dito, thank God for our eternal life. So, magpasalamat tayo sa ating Panginoon sapagkat binigyan na tayo ng isang buhay na walang hanggan, isang buhay na may kakontentuhan, kagalakan, kasiyahan na nagumapaw. At i-treasure natin ito na talagang walang ibang Diyos tayong dapat sambahin at papurihan, kundi ang Panginoon Diyos lamang na siyang nagbigay ng pag-asa at kapatawaran sa buhay ng bawat isa sa atin. So again, thank you for watching this video at I hope na may natutunan kayo dito. Thank you and God bless.